Hello guys, guys ito pala meron tayong ginawang tablet dito na return ng client. Yan, kung makikita nyo, medyo gamit na. Ang concern nito is battery, yung common na issue sa MXS Pro na pag matagal natambay na lowbat is ang hirap ng mag-charge. Ngayon, ito guys, ginawa natin, tinanggal natin yung battery tapos bypass natin, parang dinirect natin sa power supply ng smart charger. Ngayon, meron tayo ditong smart charger naka-on sa CB natin. Meron tayo ditong capacitance meter. Yan, 5.14 volts. Ngayon guys, ito, minodify natin yung likod. Yan, kung mapapansin nyo guys, dito sa may plug ng Type-C, meron dyan mga meron part dyan ng pad na may out ng 5 volts. Pag sinaksak mo dito, may 5 volts din yan. Ngayon, dinirect natin dito sa positive ng battery. Tapos, dahil 5 volts yung out nito, naglagay tayo ng diode. Yung diode na yan guys, rectifier diode lang yan. Any rectifier diode. Then, ang purpose natin yan para mag voltage drop. Kasi 5 volts to, common na supply dito. Battery is 3.7 lang, or pag full charge 4.1, 4.2, ganon. Pag full charge. Ngayon, naglagay lang tayo ng diode para hindi naman siya 100% pupunta dyan is 5 volts. Ngayon, yun lang guys. Ginawa natin, remove the battery. Positive negative ng battery, tanggal. Naglagay tayo ng wire, stranded wire doon sa pad na may out ng 5 volts papunta dito sa positive ng battery. Naglagay tayo ng diode. Yan lang ang ginawa natin guys. Ang kakalabasan nito, mag-on agad siya pagka tanggap niya ng 5 volts na supply. Then ang downside lang, pag nag-brown out or nag-fluctuate ang voltahe, is mag-off agad siya. Ngayon, yan lang kasi ang ginawa nating modification para lang magamit pa, masalvage pa natin yung tablet na working naman siya, walang problema. Ang problema lang is yung battery. Kaysa mag-charge ako sa client ng 500 plus para sa battery, then wala pang ilang buwan, babalik ulit sa ganoong problem. Ngayon, willing si client na pag-eksperimentuhan natin yung tablet niya na hindi na siya gumastos. Yun din naman daw kasi magpapalit din naman na siya. Ito ginawa natin, and so far okay naman siya. Pero ito, sinare ko lang sa inyo kung gusto nyong gayahin, pero do it at your own risk. Pag nasira nyo or na-damage nyo, cargo nyo na. Yung sa akin lang, sinare ko lang na may way pa sa mga tablet na ang problem is battery. Ngayon, ito yung ginawa natin guys, and kung mapapansin nyo, yun lang, 5 volts yan dyan. Ulitin ko, 5 volts yan dyan. Kumuha tayo, papunta dito sa battery. Pero bago dumating sa battery, naglagay tayo ng rectifier diode. Yung white na stripes na yan guys, doon mo itutok sa positive yan. Yung rectifier diode kasi may polarity yan. Yan lang. Ngayon, ito siya, itry natin i-power natin. Type-C. Yan, ito na guys, power natin. Yun. Wait, yan, nag-power on siya. Kung makikita mo sa capacitance meter natin, yan, tumatakbo. Nag-voltage drop siya ng 4.9. Then, yan, 0.5 amperes. Yan guys, yan. Yan, so far okay naman siya, walang problema. Wala tayong extra wire. Sorry. Wala tayong extra wires. Doon pa rin siya nakakabit, naka-plug pa rin siya dyan. Hindi malilito yung client natin na may mga wire pa dyan. At the same time, working siya, gumagana. Then makikita nyo, 58%, hindi siya 100%. Bakit? Dahil doon sa diode na nilagay natin, nagkaroon siya ng voltage drop. At yung kasi, kung gusto nyo nang walang diode, pwede rin naman. I think magiging 100% agad siya. Pero yun kasi 5 volts siya, pinapasok mo doon sa terminal ng battery na port na dapat is 4.1, 4.2 lang maximum niya.
Ngayon, ganun din naman kung 100% yan, pag walang diode 100%, same lang din naman, mag-on siya, mamamatay siya pag walang power. Yun, yun guys, ito kasi kung mapapansin nyo 4.9, less natin yung voltage na 0.7 na drop, 4.1 siya, parang ganon, 4.14 volts. Kaya ngayon mapapansin nyo 58% lang yung battery. Yan. Pero 58 man yan or lower or 100, same pa rin yan, wala siyang pinagkaiba. Kasi pag walang power, agad mamamatay siya. Yan guys, yan o, working naman siya, hindi naman tayo nagkakaproblema. Pero ito guys, experimental lang to hindi ko magagaranti kung tatagal pa yung tablet nyo or hindi. Ito kasi ginawa natin kasi luma na yung tablet at willing yung client natin na pag-aralan natin kung paano siya makakales. At the same time, yun nga, yung hindi na niya papatay-patayin. Yun guys, ito i-demo natin. Pag tinanggalan ko ito ng power, anong mangyayari, ano? Yun, patay siya agad. Ngayon, pag tinurn on ko, bumalik yung power ng provider nyo, automatic, yan, nag-on siya. Yan guys, magsisend ako ng picture kung paano ko siya ginawa. Kung meron kayo ng tablet na hindi nyo na nagagamit, pwede nyong eksperimentuhan kahit bago man yan or luma, basta do it at your own risk. Ngayon, sa part na kung saan ko kinuha yung 5 volts, kailangan nyo ng multi-tester para ma-check yung voltahe, kung meron ba talagang voltahe doon. Ngayon, yan siya. Yan guys, yun o, working naman siya. Yan o, yan. Yan guys, hopefully makatulong. Hanggang dito na lang. Salamat.